Grabe ng mga kaganapan sa ating kwento. Akala natin ay ligtas na sina Santiago at Jessa matapos ang pagsabog ng bodega, pero sa gitna ng paghingi ng pangalawang pagkakataon, isang nakatagong panganib ang nakapasok sa loob mismo ng ospital. Sa oras na pilit na bumabangon ang pag-ibig, lalong nagpapagsik ang puot ni Lexus. Sino magtatagumpay sa huling paghaharap na ito? Ang kapangyarihan ng pagmamahal o ang lason ng paghihiganti? Heto ang ating part 82. Tara, silipin natin kung paano haharapin ni Jessa at Santiago ang pinakamapanganib na nurse na nakilala nila. Simulan na natin. Duguan ng mukha ni Santiago habang pilit na kumakalas sa bakal na posas. Ramdam niyang bawat hapdi ng sugat mula sa laman na natuklap na, ang kalansing ng metal sa pulso at ang galit na naglalagablab sa loob ng dibdib niya. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa mag-ina niya. Hindi mo ko mapipigilan, Lexus. Tarantado ka! Isang malakas na hila at napigtas ang bakal, at sa unang pagkakataon, ngayon lang siya tila nawawala sa sarili. Sa galit, alam niyang handa siyang pumatay at mamatay para kay Jessa at sa anak nila. Paglingon niya, naroon si Lexus. Nakangisi na parang baliw, hawak ang baril at itinutok sa kanya. Wow! Impressive, Kuya Santiago. Akala ko duwag ka. Ang lakas mo ah. In the name of love, lahat gagawin para sa pag-ibig. Tch! Hayop ka! Nasaan ang mag-ina ko? Chill, buhay pa sila. Ipapakita ko sa'yo kapag sumabog na. Atat ka namang masyado. Pinag-iisipan ko pa kung sinong mauuna. Ikaw ba o sila? Ano sa tingin mo? Nakakita siya ng pagkakataon. Sumugod siya sabay sapak sa panga ng kapatid. Tumila po ng hawak nitong baril. Nagpang-abot sila sa sahig. Brutal, marahas at walang awat. Nagsusuntukan, nagsisigawan, nagbabanggaan sa pader. Yan bang gusto mo? Gera, ako ang bumuhay sa'yo't sa nanay mo. Wala kang utang na loob! Singal ni Santiago habang pinitsarahan ng kapatid. Gera? Matagal na tayo may gera. Noon pa. Ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi paborito ni Daddy. Kung bakit palagi ikong kinukumpara sa'yo. Na wala akong mararating kasi hindi ako kasing talino at galing mo. Huwag mong isumbat ang kakarampot na perang ibinibigay mo. Sagot ni Lexus sabay suntok sa mukha niya. Dumugo ang labi niya. Pero bumawi ng uppercut. Tumama to sa mukha ng kapatid. Pareho silang humihingal. Sugatan pero walang gustong tumigil. Sa gitna ng kaguluhan, natamaan ng siko ni Lexus ang mesa kung saan naroon ang detonator. Bumagsak ito sa sahig. Nag-spark at sabay silang natigilan nang marinig ang tunog. Shit! Sigaw ni Lexus. Jessa! Bulong niya. Halos mawalan ng lakas. Sa labas ng compound, may nadinig silang putukan ng baril. Dumating sina Luther at Maya, kasama ang mga tauhan at pulis. Go! Secure the perimeter! Utos ni Luther habang mabilis na tumakbo papasok ng bodega. Nasa likod si Maya. Pagbukas ng pinto, nadatnan nila si Santiago na pinagtutulungan ng 3 tauhan ni Lexus. Agad silang tumulong. Isang mabilis na engkwentro, nagpulasan ng mga tauhan ni Lexus na hinabol ng mga pulis. Santi! Sigaw ni Luther. Napatayo si Santiago, pero lumalaban. Si Jessa, nasaan si Jessa? Hindi pa namin nakikita, sigaw nito. Muling sumugod si Lexus. Galit na galit. Hawak ang baril at mabilis niyang inagaw. Nagpambuno silang muli ni Santiago. Halos magkayakap sa gitna at nag-aagawan. Hindi mo na makikita si Jessa. Mamamatay kayong pareho, sigaw ni Lexus habang pilit inaagaw ang baril. Saan mo dinala si Jessa? Tarantado ka, sagot ni Santiago sabay ipinihit ang baril pabalik. Napatigil si Luther at Maya at napatingin sa kanya nang makarinig ng putok. Bumagsak si Lexus. Tinamaan sa dibdib, umagos ang dugo sa sahig. Humihingal si Santiago, nanginginig ang kamay at nabitawan ng baril. Jessa! Agad silang tumakbo palabas at isa-isa ang mga kwarto hanggang sa mapunta sa silid na may salaming makapal. Nakita nila si Jessa sa loob. Sinubukan nilang buksan ang pinto
ngunit makapal at yari ito sa bakal. Pilit inihahampas ni Santiago ang katawan sa pinto, ngunit hindi ito mabuksan. Sa loob, maririnig nilang paghikbi at mga sigaw ni Jessa. Santiago, umalis na kayo! Sasabog na to! Anitong humahagulhol. Jessa, huwag kang gagalaw. Hindi kami aalis. Ililigtas kita. Sigaw niya habang pinipilit buksan ang pinto. Pero baka lang material, kahit nasalita ng sipa nila ni Luther, hindi natitinag. Walang daan dito, sabi ni Maya. Halos umiiyak sa desperasyon. Basagin yung salamin sa gilid, sigaw ni Maya. Bumunot ng baril si Luther at binaril ang bintanang salamin hanggang sa unti-unting nagkalamat pero hindi nabasag hanggang sa maubusan na ng bala si Luther. Mula sa kabilang panig, nakita ni Jessa si Santiago. Duguan, pawisan, desperado. Santiago, please, umalis ka na. Umalis na kayo. Hanggang dito na lang siguro ako. Mahal na mahal kita, Santiago. Hindi kita iiwan. Naririnig mo ba ako? Hindi kita iiwan, Jessa. Mahal na mahal din kita. Wala nang oras, sigaw ni Jessa. Halos mabaliw sa takot. Iligtas niyo mga sarili niyo, please. Pero tumingin lang si Santiago sa kanya. At hindi kita bibitawan. Sabay tayong mamamatay. Luther, Maya, maraming salamat sa tulong ninyo. Umalis na kayo. Baling niya sa dalawa. Nagkatinginan sina Luther at Maya. Parehas na nagdesisyong manatili na pasigaw si Jessa. Santiago, hindi ako magiging masaya kapag may nangyaring masama sa'yo. Muling sinikap ni Santiago na basagin ang bintana. Isang hampas ng sariling katawan. 2, 3. Hindi na alintana kung mabasag man ng buto hanggang sa tuluyan niyang ihagis ang sarili. Tumagos siya sa salamin. Duguan. Pero nakapasok siya sa loob. Tumilapon siya sa harapan ni Jessa. Agad na sinuri ang bomba. Santiago, lumabas ka na. Madadamay ka pa. Luha ang sabi ni Jessa. Hindi. Aayusin ko to. Magtiwala ka. Lumapit at sinubukang i-disarm ang mga wire. Nanginginig ang mga kamay niya, pawis na pawis, na may kasamang dugo habang naririnig ang beeping sound. Pumasok na din sina Luther at Maya. 3 minuto na lang, umalis na kayo. Sigaw ni Jessa na nag-ihisterya na. Santiago, please, tumigil ka na. Ayokong mamatay ka. Tumingin siya sa asawa. Marahang hinaplos ang pisngi nito. Hey, look at me. Walang mamamatay sa ating dalawa. Naghalo ang luha, dugo at pawis sa mukha nila. Tinitigan siya ni Jessa. Lahat ng galit, sakit at pag-ibig sa puso niya ay parang sumabog sa isang tingin. Santiago, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hanggang sa dulo. Pinutol niya ang isang wire. Pumailan lang ang tunog. Isa pang wire ang hinugot niya. 5 seconds left. Walang humihinga sa kanilang 4. Habang nakapikit si Jessa, mariin niyang hinawakan ng kamay ni Santiago sabay silang naghihintay ng pagsabog. Nakahanda ng mamatay basta magkasama. Ngunit lumipas ang ilang segundo ay wala. Walang pagsabog. Walang apoy. Tanging malalim na paghinga at mga luha lang ang naririnig. Dahan-dahang iminulat ni Jess ang mga mata na lalabo sa luha. Sa harap niya nanginginig si Santiago. Pawis na pawis. Hawak ang putol na wire. Tama, yung wire na to. Bulong nito. Halos hindi makapaniwala. Sandaling napayakap siya sa asawa. Nanginginig ang buong katawan at sabay silang napaupo sa sahig. Santiago, akala ko katapusan na natin. Bulong niya, lumuluha. Halos papugto ang hininga. Sa labis na takot. Niyakap niya ito ng mahigpit habang bumabagsak si Santiago sa mga bisig niya. Halos mawalan ng malay sa sakit ng sugat at pagod. Lumapit sina Luther at Maya at tinulungan silang tumayo. Thank God, hingal ni Maya. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, may isa sa tauhan ni Luther ang sumigaw mula sa hallway. Sir, walang bangkay ni Lexus. Napalingon silang lahat. Ano? Singhal ni Luther. Wala sir, nawawala siya. Sinuwid ng mga pulis ang paligid pero wala sa mga natagpo ang katawan. Lumapit ang isa pa niyang tauhan, may hawak na tablet. Sir, may CCTV footage sa control room. Pag-play ng video, lumabas si Lexus. Sugatan, dumudugo ang dibdib. Ngunit lumalabas sa likod ng lagusan ng bodega. Pilit na naglalakad papalayo, akay ng isang babae na malamang ay si Andrea.
Demonyo talaga tong hayop na to, bulong ni Santiago. Nanginginig sa galit kahit halos himatay na sa pagod. Nilingon niya si Jessa sabay haplo sa pisngi nito. Tapos na Jessa, ligtas na kayo ng baby. Okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Tanong ni Santiago habang hawak ang mukha niya. Ngumiti siya, nangingilid ang luha na tumango. Akala ko, hindi na kita makikita. Akala ko mamamatay na ako. Ngumiti rin siya kahit napilit. Hindi ko hayaang mangyari yun. Nagkatinginan silang dalawa, parehong sugatan at pagod. Ngunit ang importante ay buhay sila. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nagtagpo ang kanilang mga labi, maalab at puno ng pag-ibig at pagsisisi. I love you. I love you too, Jessa. Huwag na tayo maghihiwalay ulit. Tila huminto ang oras. Sa mga mata nila, walang ibang mahalaga kung hindi ang katotohanang binigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Isang malaking pagkakamali ang pairali ng pride at galit kaysa sa pag-ibig. Paano kung hindi na sila nakita muli? Ang tanong na yun ay lalong nagpasikip sa dibdib niya habang mahigpit niyang niyakap si Santiago. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas ng gusali, napansin ni Maya ang kakaibang tunog. Nagtitigan silang lahat. Santiago, ano yun? Tanong ni Jessa, nanginginig. Napatingin si Santiago sa sahig, may maliit na ilaw na kumikislap mula sa ilalim ng mga debris. Shit! Bulong ni Luther. May isa pang bomba! Takbo! Sigaw ni Santiago, sabay akay kay Jessa palabas. Ngunit ilang hakbang pa lang, narinig nilang malakas na beep mula sa ilalim ng sahig at isang nakakabinging pagsabog ang sumunod. Bumalot ang alikabok, apoy at usok. Niyakap siya ni Santiago. Bago pa man ang pagsabog, tinakpan nitong katawan niya. Sinika protektahan siya kahit pa sumabog sa paligid ang mga bakal at kahoy. Santiago! Sigaw ni Jessa. Ngunit nalunod ng apoy at putok ang kanyang tinig. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga bumbero at pulis. Sinuyod nila ang nasusunog na bodega. May mga tao pa sa loob! Sigaw ng isang rescuer. Ilang sandali pa, natagpuan silang magkahawak na kamay ng mga ito, parehong nakahandusay sa gitna ng abo. Dalawa pa dito! Buhay pa yung babae! Yung lalaki, mahina ng pulso! Sigaw ng rescuer. Dinala silang pareho palabas. Nakita din sila Maya at Luther at mabilis na isinakay sa stretcher. Habang sinasakay sa ambulansya, pilit tinatawag ni Jessa ang pangalan ni Santiago. Santiago, gumising ka! Huwag mo kong iiwan! Sigaw niya habang pinipigilan siya ng paramedic. Ngunit hindi gumagalaw si Santiago. Maputla, malamig ang balat at halos wala ng hininga. Ma'am, kalma lang po. May pulso po si Sir, sabi ng nurse habang inaayos ang oxygen mask. Habang sinasara ng paramedic ang pinto ng ambulansya, tinanaw niyang nasusunog na warehouse. Unti-unti na siyang hinihila ng dilim. Mabilis silang naisugod sa ospital. Sugatan si Jessa ngunit ligtas sa kapahamakan. Si Santiago nasa operating room. Masama ang tama, may internal bleeding at fracture. Nakahiga si Jessa. Namumutla at panay ang usal ng panalangin para sa kaligtasan ni Santiago. Ibinalita din ng nurse na maayos ang lagay ng baby. Pinilit niyang tumayo at pinuntahan si Santiago na kasalukuyang nasa operating room. Please Lord, huwag niyo po siyang kunin. Bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon na magkasama bilang buong pamilya. Sa dulo ng hallway, natanaw niyang nakatayo sina Luther at Maya. Parehong tahimik, parehong nag-aalala. Hindi pa tapos to, sabi ni Luther sa kanya. Hanggat buhay si Lexus, babalik siya. Ngumiti si Maya, bakasang ka ba? At kapag bumalik siya, kaya dapat na maging handa. Mga pulis at security, dagdagan mo. Diyos ko, para akong nasa loob ng isang pelikula. Diyos ko, sana matapos na to. Nasa kalagitnaan ng dasal si Jessa nang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, seryosong-seryoso mukha. Dok, kumusta siya? Halos hindi siya makapagsilita. Tumingin ng doktor sa kanya. Mrs. Aquino, kailangan nating ipagdasal ang pasyente. Critical pa rin ang lagay niya. Tumulo ang luha ni Jessa. Hindi siya pwedeng mawala sa akin.
Sa loob ng operating room, maririnig ang tuloy-tuloy na tunog ng heart monitor. Hindi pa siya tapos kausapin ng doktor ay biglang tumigil ang heartbeat monitor at nadinig niyang tila nakakabinging tunog nito. Mabilis na bumalik ang doktor sa loob. Unti-unting nanghinang tuhod niya. Halos mabaliw sa takot. Natulala na lamang siya. Pumasok ang iba pang mga doktor. Nagmamadali. Nagsisimula ang resuscitation. Prepare the defibrillator. Now! Charging! Clear! Nanginig si Jessa sa bawat tampas ng kuryente. Sa dibdib ng asawa, ang bawat segundo parang oras. Ang bawat tunog parang kutsilong tumatarak sa puso niya. Santiago, please. Para sa anak natin. Para sa atin. Lumaban ka. Hikbi ni Jessa. Halos hindi na makahinga. Clear. 1, 2, 3. Sunod-sunod ang hampas ng kuryente sa dibdib ni Santiago. Habang umiiyak si Jessa, halos sumabog ang puso niya sa kaba. Ang mga luha niya, walang tigil sa pagpatak. Santiago, please. Bulong niya. Halos pabulong pero puno ng pakiusap. Huwag mo kaming iiwan ng anak mo. Tahimik sa loob ng operating room hanggang sa bumalik ang tunog ng monitor. Napasubsob si Jessa sa sahig, humahagulol sa sobrang pasasalamat. Ang mga doktor ay nagkatinginan, nagsimulang huminga ng maluwag. She's back! May heartbeat na ulit! Sigaw ng isang nurse. Pero alam nila, hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, si Santiago ay nasa ICU. Naka-intubate at halos puro tubo ang nakakabit sa katawan. Nasa tabi niya si Jessa. Namumugto ang mga mata. Walang tulog. Patuloy na hinahaplos ang kamay ng asawa. Please, Santi, gumising ka na. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Mahinang sabi niya. Pumasok ang doktor. Mrs. Aquino, stable na ang vitals ng asawa niyo. Pero kailangan pa nating maghintay na magising siya. Tumangulang si Jessa. Pilit nang ngumingiti. Salamat po, Doc. Hindi ako aalis dito. Sa labas ng ICU dumating si Don Gilbert Aquino. Hawak ang tungkod, nakasuot ng dark coat, kasama niyang ilang bodyguard at si Luther. Halos manghinang matanda sa pagod at takot nang marinig mula sa mga pulis ang nangyari sa dalawang anak. Nasaan sila? Basag ang boses ni Don Gilbert. Si Lexus, nawawala pa rin po, sir. Pero si Santiago, kakatapos lang ng operasyon. Nasa ICU, sagot ni Luther. Tahimik na lumakad si Don Gilbert papasok. Mabigat ang bawat takbang. Pagpasok nito sa silid, natanaw niyang sinapit ng panganay niyang anak. Ilang sandali siyang natigilan bago marahang lumapit, inabot niya ang kamay ni Santiago. Mahigpit ang pagkakahawak. Anak, bulong niya. Nanginginig ang boses. Patawarin mo ko. Hindi ko akalaing ganito kalalim ang galit ng kapatid mo. Para umantong sa ganito. Nakaupo lang si Jessa sa gilid. Tahimik na nakikinig, lumapit ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagsalitang matanda sa kanya. Jessa, nagulat si Jessa. Nagmano agad. Salamat. Salamat at hindi mo iniwan si Santiago. Napaluha si Jessa. Hindi ko po siya kayang iwanan. Hanggang sa dulo nandito lang ako. Tumango si Don Gilbert. Marahang humakbang palabas. Bantayan mo siya. Kapag nagising siya, sabihin mong, mahal na mahal ko siya. Huwag kang mag-alala. Hahanapin at kakausapin ko si Lexus upang itigil ng mga masamang balak niya. Marahan siyang tumango. Maya-maya pag-alis ni Don Gilbert, bumukas ang pinto ng silid at pumasok sina Lara at Calix. Kararating lang mula sa business trip ng Australia. Halos hindi makapaniwala si Lara nang makita si Jessa. Namumugto ang mga mata at si Santiago na halos puno ng tubo sa katawan. Oh my God! Jessa, anong nangyari? Mangiyak-iyak na tanong ni Lara habang niyayakap siya. Si Calix, galit na galit, agad tinawagan ng kilalang security agency. Gusto kong dublihin ang security sa ospital. Walang makakalapit, lalo na si Lexus. Hanapin niyo siya. Kahit sa ang impyerno, magtago. Napatigil to sa tabi ng kama ng kapatid, halos mabutla sa galit at takot. Santiago, huwag kang susuko, sabi ni Calix. Mabigat ang boses. Matapang ka. Lumaban ka para sa pamilya mo. Tahimik lang si Jessa, mahigpit na hawak ang kamay ni Santiago habang patuloy yung paghagod sa likod niya sa kaibigan. Niyakap siya ni Lara ng mahigpit. Jessa, I'm so sorry. Wala ako nung kailangan mo ko.
Abala ako sa baby namin ni Calix sa negosyo at hindi ko malang namalayan kung gaano kabigat ang pinagdadaanan niyo ni Santi. Umiling si Jessa, pinipigil ang luha. Wala kang dapat ipag-sorry, Beth. Naintindihan ko. Huli na rin ang malaman ko na mahal ko na pala si Santiago. Napakadami ding nangyari. Magpakatatag ka at magdasal. God is good all the time. Manalig ka lang. Ngumiti si Jessa sa gitna ng pag-iyak. Alam kong hindi kami pababayaan ni Lord. Maraming salamat. Niyakap ulit siya ni Lara sabay bulong. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Naidlip si Jessa sa tabi ng kama, nakasubsob sa braso ni Santiago. Tahimik ang buong silid at tanging tunog ng monitor ang maririnig. Maya-may bagyang gumalaw ang mga daliri ni Santiago. Santiago? Mabilis siyang napatingin, nanginginig ang mga kamay. Tinawag niya kaagad ang doktor. Dok, gumalaw po siya. Gumalaw po si Santiago. Pumasok ang doktor at mga nurse, sinuri ang monitor. It's a good sign, Mrs. Aquino. Baka magising na siya anytime soon. Huminga ng malalim si Jessa. Hinawakan muli ang kamay ng asawa. Please, Santi, lumaban ka. Ngunit sa labas ng silid, may isang lalaking nakasuot ng puting uniform ng nurse. Walang nakapansin. Tahimik itong pumasok, dala ang tray ng mga gamot. May ingat na isinarang pinto ng ICU. Nang humarap ito sa kama ni Santiago, tinanggal ang mask. Si Lexus, tila magbubuga ng apoy ang mga mata. At ang ngiti ay mapanganib kaysa dati. Lumapit to sa kama, tinignan ng kapatid. Ang galing mo talaga, kuya, bulong nito, malamig ang boses. Kahit ilang beses ka nang muntik mamatay, buhay ka pa rin. Ang lakas mo naman kay Lord, ngumisi to ng mapait. Pero alam mo kung anong problema sa mga kagaya mo? Hindi marunong sumuko. Kaya tatapusin na kita. Dahan-dahan itong nilabas mula sa bulsa ang isang syringe. Puno ng malinaw na likido na nagtataglay ng lason. Tumayo ito sa tabi ng IV line. Hinawakan ang braso ni Santiago at marahang itinampat ang karayom. Lagi ka nilang paborito, kuya. Laging ikaw ang bida. Pero kapag patay ka na, lumapit to sa tenga ni Santiago, halos bulong na parang multo. Ako naman. Nasa kabilang dulo ng ICU si Jessa, bumalik mula sa butika at may biniling gamot. Pagpasok niya, napansin niyang bukas ang pinto at may nakatalikod na nurse sa gilid ni Santiago. Excuse me po, sabi niya, mahinahon. Kakatapos lang ng rounds ng nurse, may nakalimutan po bang gamot? Nanatiling nakayuko ang nurse. Sinalakay siya ng kaba. Nakakakilabot naman. Sa mismong lugar kung saan dapat inagpapagaling ang ating bida, doon pa pumasok ang panganib. Ang bawat segundo sa loob ng ICU na to ay ramdam natin ang tensyon. Isang lason, isang karayom at ang buhay ni Santiago na nakasalalay sa isang iglap. Makakahabol pa kaya si Jessa bago mahuli ang lahat o ito na nga bang katapusan ng kanilang naudlot na muling pagsasama? Bago tayo maghiwa-hiwalay, hetong aral para sa ating lahat. Ang tunay na kaaway ay madalas nagtatago sa ilalim ng maskara. Minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin o ang mga lugar na akala natin ay ligtas tayo, ang siya palang magiging daan para tayo ay mapahamak, maging mapagmatsyag at huwag basta-bastang magtiwala sa kahit na sino nagbabalat kayo. Ano sa tingin ninyo ang susunod na gagawin ni Jessa? Sa tingin niyo ba ay mahuhuli niya si Lexus? I-comment nyo ang inyong mga hula sa ibaba. Ako ang inyong narrator, si Miss Maria. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi kayo mahuhuli sa susunod na yugto. Ingat kayong lahat at hanggang sa muli.